Magandang gabi po mga kababayan, magandang araw, magandang umaga kung saan man kayong naroon ngayon at kung ano mang oras niyo pinapanood itong video kong ito. O ayan, nakapanood na ba lahat? Alam kong napanood ninyo. Siyempre palalampasin ba natin yan, mga upload ni Sir Paul, lalo pa yung mga live. Finally, nagsalita na silang lahat. Nagsalita ang PB Team, yung mga members ng PB Team, nagsalita at nagbigay ng mga opinion nila sa mga nangyayari at gusto na nilang tuldukan, gusto na nilang tapusin yung mga issue na yan. Kaya nagsalita na sila kung ano ba talaga. Magbubukas pala sila ng box. At tapos, sa umpisa pa lang, ang masasaya pa sila. Habang tumatagal yung kanilang ilang minuto, habang tumatakbo yung oras na sila magbubukas nung box, yun may nag-comment na sabi ay nawawala na silang gana manood ng PB Team. O meron pa nga doon mga nagko-comment na nag-unsubscribe na sila sa Pugong Behero. Tapos doon parang si Sir Paul ay doon na bumigay, tumamlay, nawala ng gana, tapos naglabas na sila ng saloobin. Ayun, kung napanood ninyo, malalaman na natin, kasi nagsalita na sila, si PB Onj, si Madam Yula, si Ralph, nagsalita na rin, si Peter Paul, nagsalita na sila, na hindi naman talaga pinagkaisahan si Krishna. At, in fact, kahit gustong-gusto na nilang magsalita, kung ano ba talaga yung nangyayari, ay pinipigilan nila kasi iginagalang nila yung desisyon ni Pugong Behero na ang sabi, pinagbilinan pala niya ang PB Team na wag kayong magbablog ng tungkol kay dun sa babae. Baka may manood na naman sa akin na magalit na naman at binanggit ko yung pangalan. Pinigilan pala ni Sir Paul, kumbaga pinagsabihan niya yung PB Team na wag kayong magbablog ng tungkol doon sa babae nga. Di ganon. Tapos, siguro sa sobrang sama ng loob ni Pugong Behero, dahil sa pangbaba sa kanya, naisabi niya tuloy yung pinakaiingat-ingatan niya na mga nalalaman niya na screenshot pala, na screenshot ng isang member ng parang grupo ng, basta parang may bumuo sila ng fans club na grupo doon, tapos yung isang member ay humiwalay na kasi naaawa na sila kay Sir Paul dahil below the belt na nga yung mga sinasabi nila kay Sir Paul. Tapos may na-screenshot pala, nag-message kay Ralph na sinabi ni girl na bakla daw si Sir Paul kasi doon daw sa barko, magkatabi sila sa kama, kumbaga ay sinisidos ni girl si Sir. Inaakit niya, pero hindi siya nagtagumpay, hindi niya naakit si Sir. Hindi siya nagtagumpay para isidus si Sir. Kaya sinabi niya na si Sir ay bakla. Para naman sa akin, naman kung totoo, halimbawa na ganon, na ganon ang pagkatao ni Sir, marami kayang nag-aasawa na bakla. Kung totoo man, halimbawa, igalang natin yun kasi siya yun eh. At kahit ganon, mayroong mga taong nag-aasawa ng bakla, nagkakaanak, napakarami niyan. Lalo ngayon sa social media, lantad na lantad yung mga ganyan. Isang bakla, isang tumboy, nag-aasawa, nagkakaanak pa sila. Kaya nung napanood ko nga yung kanilang umpisa, na nasabi ni Sir Paul ay nagkakagusto na siya doon sa babae. Natuwa talaga ako noon kasi sabi ko at least sa edad niya ngayon na in love pa siya. At marami namang ganon. Although wala tayong pakialam doon kung ano man ang katauhan niya. Kung siya man ay kabilang sa LGBT, wala tayo doon kasi siya yun eh. Igalang natin yung tao kung ano mang pagkatao meron siya. At pwede naman mag-asawa yun, di ba? At yung babae naman, tuwan-tuwa nga ako sa kanya noon kasi feeling ko di ba? Di ba? Halata nyo rin ba? Kaya sabi ko nakakatuwa tong bata na to kasi sabi ko sila parang opposite sex sila pero parang nagkakasundo sila. Di ba? Nakakatuwa yung nila noon, tandem. Tapos grabe na nga yung pambabas so ang sinasabi, si Madam Yula daw at si Sir Paul ay magjowa, sabi na ganon.
tinatawanan nga nila, sa ay madam, tayo daw dalawa ang magjowa. Yun ang sabi nung isang comment na ano, na yun daw magjowa. Kasi sobra na nga din naman yung pambabash doon sa Pugong Biyahero. Si PBOJ, kita ko namumula na yung mukha niya. Siyempre, kapatid yun eh. Masasaktan at masasaktan siya kung ano ang sasabihin sa kanyang kapatid. Si Madam Yula nga eh, nasasaktan kasi best friend niya yun. Palagi pa naman nilang sinasabi na matagal na silang mag-best friend. Since 2013 ata mag-best friend na sila. Parang pamilya na ang turingan nila. At saka, kung sakali man na silang dalawa, eh ano naman, wala tayo doon. 'Di ba? Kung hayaan natin sila, kung sila ba dalawa eh, marami namang ganon. Kaya nga nung napanood ko na silang dalawa ni girl ay sabi napupul na si sir doon sa bata ay natuwa naman ako kasi sabi ko, oh, at least ay sa edad niyang yun ay na-in love pa si sir. Si girl pala, may mga sabi na may nakakarating sa kanila na parang nagbabackstab. Yun, may mga pinagkukwentuhan na si sir mismo ang may sabi na doon galing kay girl yun kasi silang dalawa lang ang nakakaalam nung pangyayari na yon, which is hindi natin alam kung ano yung pangyayari na yon. Yung may pangyayari na silang dalawa lang ang nakakaalam, tapos may ibang taong nakaalam. Kaya sabi ni sir ay kung hindi siya nagbabackstab o ipinagkukwentuhan niya yung pangyayari doon sa barko, bakit may makakaalam na iba? Ayun, di natin alam. So, sa mga nang babash kay Sir Paul na sinasabi na pinagkaisan daw si girl, o ayan, nagsalita na po yung PB team na hindi nila pinagkaisahan si girl nga. In fact, ay nakikita naman talaga ng mga viewers na spoiled nga yung babae doon sa PB house. Kaya nga maraming nagko-comment doon na kesyo tamad raw, wala daw gawa, walang pero palaging pinagtatanggol yun ni Sir Paul na sinasabing yung mga tao sa PB house ay may kanya-kanyang gawa, may kanya-kanyang schedule ng gawa, kaya kung ano man na nakikita nila na minsan ay walang ginagawa yung babae, ay wag daw ibas. O laging pinagtatanggol yun ni Sir Paul. At tapos narinig ko pa na parang nung bandang huli ay narinig ko pa na parang panoorin niyo yung live para at least ay kayo ang mismong makapanood na mayroon pa doon sinabi si sir na ibinigay yung sweldo. Kasi nga 'di ba, nung kinuha ni sir si girl ay ang usap talaga noon ay magtrabaho kasi yung babae nga ay sa bukid nagtatrabaho at awang-awa si Pugong Biyahero doon at sinabi na doon ka na lang sa akin magtrabaho. Kasi ito hindi ka nababagay dito dahil trabaho mabigat ito, sabi na gano'n ni sir. Mabigat itong trabaho na yan kasi nagpapasan nga siya ng mga troso, tas naghahakot ng troso, nakaapak, nagpapaupa ng pagtatanim ng kakao, which is 500 ang isang araw, at tas ang init. Doon sa bundok pa siya nagtatabas ng mga damo, nagtatanim ng kakao, mga ganon. Tapos naghahakot ng kahoy pag-uuling. At awang-awa noon si Pugong Biyahero at ang sabi doon ka na lang sa akin magtrabaho. Yun talaga yung umpisa noon na makilala niya yung babae na sabi kukunin niya para hindi na magtrabaho ng mabibigat sa bukid. Kahit nagbablog na kasama na sa PB team, may sweldo pa rin. May sweldo pa rin yung babae. O di baka magtaka kayo kung bakit babae ang tawag ko, babae si girl, kasi doon sa isa kong vlog ay may nagalit, wag daw banggitin ang pangalan noon. So susundin natin kasi baka meron tayong masaktan na naman. Wag natin pangalanan. Alam ko naman nakilala nyo yon. Kung kayo ay Pugong Biyahero supporters, alam kong kilala nyo yon. So yun nga, naglabas na ng sama ng loob ang PB team. Sa mga vlog kasi, ang babae, walang nababanggit. O hindi siya nagsasalita. Kaya nagagalit yung mga basher kay Sir Paul ay dahil walang sinasabi si girl about doon sa mga nangyari. Kumbaga tahimik siya doon. Pero yun naman pala, tahimik, hindi niya sinasabi sa vlog. Pero nagkukwento naman siya. Hindi naman niya sinasabi sa vlog. Siyempre, yung pinagkwentuhan nun, matatahimik ba yun? Naku po, sabi lang may pakpak ang balita, may tainga ang lupa, 'di ba? Kaya ang lalo dito sa mundo ng social media, kapag merong
alam, kakalat at kakalat yan. Lalo't si girl ay kilala na, kumbaga ay umaangat na siya. O walang hinding mapapag-usapan at mapapag-usapan siya. So parang lumalabas na binabas nila si Pugong Biyahero, samantalang tumulong lang naman siya. May mga tao na talagang hindi matanggap yung mga ginagawa ni Sir Paul, samantalang nakakatulong naman siya doon sa mga katutubo. Nasabi naman may mga nagsabi naman na ginagamit din yung mga katutubo. Para sa akin lang, sinasabi nyo na ginagamit kasi nagbibideo. Ay paano naman malalaman ng tao na mayroon palang lugar na gano'n, nakalalayo, na may mga tao pang nakatira na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. 'Di ba? Yung sa mga unang vlog niya, mga napapanood ko mga vlog, ni hindi nakakapag-aral kahit kinder. Pero nung na-vlog na ni Sir Paul, natututo sila. O meron nga silang mga scholar na hindi nag-kinder pero ngayon ay college na. 'Di ba? Nakapag-module nung panahon ng pandemic, tapos ay nakapag-ALS. Alam ko kung kayo taga-subaybay ng Pugong Biyahero, alam nyo yan kung sino yung tinutukoy ko. O, di ba napakaraming natutulungan ni Sir Paul? Siguro lang yung ibang mga katutubo nasusulsulan na, ay ginagamit lang kayo ni Sir Paul. Para sa akin naman, may naman nakakatulong naman talaga si Sir Paul. Kasi pag merong mga nakikita sa Sir Paul na gustong mag-aral pero walang kakayanan, natutulungan ni Sir. Sa pamamagitan ni Pugong Biyahero, nakakarating doon sa mga sponsor na willing tumulong at willing magpadala ng financial doon sa mga scholar, which is nakakatulong kasi kung hindi na i-vlog ni Sir ay hindi makakarating doon sa mga may mabubuting puso na sponsor. O tama ba ako? Ako ay kumbaga nagre-reaction lang ako doon sa mga napapanood kong videos. Ako, natutuwa ako doon sa mga vlog nila ng mga pagtulong. Ang gusto nyo, tutulong na lang si Sir Paul ng walang video. Paano makakarating yun doon sa mga sponsor na gustong tumulong kung walang video? Tayong mga taga-subaybay na gustong tumulong, tayong mga taga-subaybay na yung mga kasulok-sulokang lugar na napakalalayong bundok, malalaman ba natin na may ganun pala kagandang lugar na mayroon pang mga taong nakatira na nangangailangan ng tulong kung hindi dahil sa Pugong Biyahero? Diba hindi? Kaya napakalaking tulong din ng Pugong Biyahero na maipaabot yung mga tao na nangangailangan ng tulong, mapanood ng mga taong willing magbigay ng tulong. Napakarami niyang natulungan at siguro naman mas marami ang nakakaunawa kaysa sa nang babash. Sabi nga ni Sir Paul, kung ayaw nyo sa Pugong Biyahero, huwag nyo panuurin. Ganun lang yun. Kung hindi nyo gusto ang kanyang pagtulong, huwag nyo panuurin. Ganun lang. Para hindi kayo masaktan, hindi kayo mainis sa kanya, at nang hindi kayo ma-stress. Panoorin nyo po yung live ni Sir Paul para malaman nyo din kung ano yung kinukwento ko sa inyo. Siyempre, di naman tayo pwedeng kumuha ng mga videos nila. Ayoko naman lumabag sa mga policy. So, nag-share lang ako nung aking napanood na nag-live na sila kanina. Kumbaga ay para matuldukan na at para tapusin na yung issue na yan, na kung bakit sila nananahimik ay dahil gusto pa rin nilang protektahan si girl kahit merong ginawa na hindi nila nagustuhan. At lahat ng PB team na nandoon kanina sa live ay nagsalita na wala naman talaga silang ginawang hindi maganda doon sa babae. In fact, kahit na inaasahan nila na maglalabas ng saloobin si Pugong Biyahero, ay pag nagla-live ito ay iba pa rin yung sinasabi. Kaya sabi ni PB Onjay at ni Madam Yula, nag-live na naman pero iba na naman yung sinasabi niya. Kasi gusto niya lang lagi protektahan yung babae. So, ayan, panoorin nyo po yung live ni Sir Paul para makita nyo at maunawaan din ninyo, para doon sa mga nagsasabi na bakit hindi nyo sunduin, bakit hindi sinusundo. May mga paplano naman pala talaga sila, napupunta sila doon sa bahay ni Krishna, kaya lang nagkakaroon ng
kumbaga ay napupospon kasi ay nahaharang ng ibang mga kanilang schedule. Katulad noong pupunta sana sila doon, pero bigla silang tinawagan at napapunta doong nung mag-rescue sila kay Ninita. O ayan, sa totoo lang ay napakabait talaga. Para sa akin ha, napakabait talaga ni Sir Paul kasi alam niyo yun, yung marami ng siyang tinulungan na kapag nakagawa ng kasalanan, pabalik-balik pa rin niyang tinutulungan, which is minsan nakakainis kasi tinulungan na naman nagloko na nga yung bata na yan tapos babalik-balik siya ng tulong ng pabalik-balik pa rin niyang tinutulungan, 'di ba? Maraming nagagalit na wag mo na yan balikan, maraming mas nangangailangan ng tulong pero hindi ganoon si Sir Paul. Hangga't makakaya niyang bigyan ng chance yung tinutulungan niya, ay hindi niya sinasayang yung naumpisahan niyang tulong. O alam niyo yan kasi 'di ba kila Madeline, 'di ba? Kahit ano pang gawin ni Madeline, pabalik-balik pa rin siya at gusto niya talaga na ituloy yung nasimulan nilang pagtulong doon. Kila Ninita, kina Nanay Lorna, kahit gaano pa kalaki ang issue na nangyari, ay napapatawad pa rin niya at napapatawad. 'Di ba? Alam niyo 'yan sa mga manonood, napakalaki ng puso, napakabuti ng puso ni Sir Paul. At alam niyo na napaiyak din ako, naawa kasi ako kay Sir Paul do sa bandang pahuli ng kanilang live. Hindi nila mai-end yung live kasi ang mag-outro noon dapat ay si Sir Paul. Hindi makapag kasi umiiyak si Sir Paul. Siyempre, sa loob ng 6 months na natagpuan nila yung babae at siyempre may pinagsamahan din sila at marami silang pinagsamahan kahit papaano na hindi natin alam kung ano yun. Sila lang ang nakakaalam nun. Nakikita lang naman kasi natin yung pinapakita nila sa video, di ba? Pero yung behind the scene, hindi natin alam yun. Sila lang ang nakakaalam nun. Tayo lang naman nagko-conclude kung ano yung napapanood natin. Pero gaano lang baka iiksi yung mga video na pinapanood natin kumpara doon sa buhay na magkakasama sila sa PB House, sa misyon. Sila ang nakakakilala sa isa't isa. Tayo, yung napapanood natin, ilang minuto lang yon, pinakamatagal na 1 oras, 'di ba? Ganun lang kaiksi natin napapanood yung mga video. Tapos, ganun lang tayo kadali huhusga sa kanila. Halimbawa, kampi tayo kay Sir Paul, husgahan natin yung babae. Hindi natin alam yung tunay na pangyayari. Sila lang nakakaalam nun. O, tigilan na rin yung pangbabas kay Sir Paul kasi ang gusto lang naman ni Sir Paul ay tumulong. O kahit kung ano man yung pangyayaring naganap, at sa palagay natin may ginawang kasalanan talaga yung babae, tigilan na rin natin kasi kung si Sir Paul nga na ginawa ng ganon ay napapatawad ni Sir Paul, tayo pa kaya ang huhusga? Wag na natin husgahan, wag na nating i-bash sila pareho kung sa palagay natin may nagawa silang hindi maganda. Kung palagay natin ay si girl ay may nagawang hindi maganda sa PB team o kay Sir Paul, di patawarin na rin natin kasi hindi naman tayo ang ginawa ng kasalanan eh. Kung may nagawang kasalanan yun, kay Sir Paul yun may nagawa, hindi sa atin. 'Di ba? Si Sir Paul naman, kung inaakala natin na may nagawang kasalanan, wala namang kasalanan sa atin si Sir Paul. Ano mang ginawang kasalanan sa atin ni Sir Paul? Kung may ginawang kasalanan si Sir Paul, kanino ba? Sila nakakaalam nun kung ano ang nagawa nilang kasalanan. So, doon sa mga nagsasabi na bakit hindi sunduin si Krishna, panoorin nyo yung live para maintindihan nyo kung ano ba ang takbo ng mga pangyayari, kung bakit nagkaganoon, kung bakit hindi nasusundo, pero may balak naman puntahan, may balak naman silang kausapin yung magulang ni girl, kaya lang ay naaantala or nauudlot kasi nga ay may mas importanteng bagay sila na napupuntahan. Mas importanteng bagay silang pinuntahan nung araw na sila ay naka-schedule sana na pumunta ron. At pinuntahan din naman ni Peter Paul daw yon. At kaya lang, wala pala yung babae doon. Umalis. So, kaya hindi sila nagkakausap-usap. Pero, yan ay maaayos at maayos. Maghihil ang lahat. Hintay-hintayin lang natin, maayos yan. Kaya, yung mga nagrarambulan dyan sa comment section, hayaan na natin na
ayusin nila yan. Kasi, ayan, magagalit kayo kay Sir Paul, kayang-kayang ayusin ni Sir Paul yan. At kay Sir Paul naman, sana ay wag ka magpa-distract sa mga sa mga basher. Okay lang yan kasi kaya ka binabato kasi ikaw ay hitik na hitik sa bunga. Ganon lang yan. Kapag ang isang puno ay hitik na hitik sa bunga, maraming gustong bumato dyan. Ayun lang sa mga manonood. Thank you for watching uli. Kung gusto nyo mapanood yung sinasabi ko, puntahan nyo yung live ni Sir Paul. Ayun. Sabi ni Sir Paul ay last na yon at para matuldo ka na yung pangyayari na yon. At last na yon, kumbaga hindi na sila magsasalita, ihihinto na doon. At para matigil na yung pangbabas sa bawat isa. Thank you all for watching this here video.